Isang lumang bahay sa San Roque walang gustong tumira. Bawat gabi may umiiyak sa sahig. Bawat umaga may nawawalang pangalan. Pero isang babae ang naglakas loob pumasok. Hindi bilang biktima kundi bilang tagapagtanggol ng katotohanan. Akala niya, multo ang haharapin niya. Ang hindi niya alam, ang tunay na kalaban ay ang mga kasalanang tinakpan ng batas. At sa loob ng bahay na ito, isang kwento ng taksil na pag-ibig, itinatagong karahasan, at itim na mahikang ginamit para sa paghihiganti, ay unti-unting mabubunyag. Manatili hanggang dulo, dahil ang hustisyang matagal mong hinihintay magsisimula ngayon. Madilim ang gabi. Tahimik ang buong baryo ng San Roque. Hangin lang ang maririnig, humahampas sa mga dahon ng matandang punong balete. Sa gitna ng kagubatan, may lumang bahay. Abandonado. Nababalot ng usok, alikabok, at kasaysayang ayaw ng ungkatin ng mga taga roon. Sabi ng matatanda, may babaeng nakatira roon. Hindi siya tao. Hindi rin siya lubusang kaluluwa. Isa siyang nilalang na sinumpa ng sariling asawa. Si Aling Rosa. Dati siyang maganda, masayahin at mapagkalinga. Ngunit isang gabi, natagpuan siyang duguan sa kanilang silid. Walang sigaw. Walang ingay. At ang asawa niya wala na. Nagtago ang lalaki. Iniwan siyang halos patay. Ngunit hindi siya namatay. May lumapit sa kanyang mambabarang mula sa ibang bayan. Isang matandang babae na may matatalim na mata at balat na parang tuyong dahon. Tinuruan siyang gumamit ng itim na mahika. Tinuruan siyang bumuo ng ritual ng paghihiganti. Lumipas ang ilang taon. Wala nang balita sa asawa ni Aling Rosa. Hanggang isang gabi may dumating na grupo ng kabataan. 3 sila. Nagbabaka sakaling makahanap ng viral content para sa kanilang channel. Pumasok sila sa lumang bahay. May dala silang kamera, flashlight at lakas ng loob. Agad nilang naamoy ang amoy ng bulok na kahoy at basang damit. Lumalangit-ngit ang sahig sa bawat hakbang nila. May mga lumang larawan sa dingding. Luma na, kupas at parang nakatitig sa kanila. Sa isang sulok, may duya na gumagalaw kahit walang hangin. Biglang napundi ang ilaw. Isa sa kanila ang sumigaw. Nawala si Liza. Tinawag siya ng dalawa. Liza. Liza. Walang sagot. Sa likod ng kurtina, may aninong dumaan. Babae. Mahaba ang buhok. Maputla ang balat. May dugo sa mata. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig si Marco habang tinutok ang kamera. Narinig niya ang bulong. Nasaan na siya? Nasaan na ang lalaking sumira sa akin? Sumilik siya sa lente ng kamera. At sa monitor, nakita niya si Liza, nakapako sa kisame, nakangiti pero walang mata. Napaatras siya. Napahawak sa dibdib. Mabilis ang tibok ng puso niya. Nang lingon siya sa kasama niya, wala na rin. Naroon na lang ang babaeng may dugo ang Dexter. Sa kamay nito, hawak ang pulang singsing. Ang singsing ng asawa niya. Biglang naalala ni Marco ang kwento ng lolo niya. Isang lalaking iniwan ang asawang sugatan matapos magtalo sa gabi ng kasal nila. Si Marco ang apo ng asawang iyon. At ang babaeng nakatayo sa harapan niya ay si Aling Rosa. Nakatingin siya sa mga mata ni Marco. Pareho kayong sinungaling. Pareho kayong taksil. Lumuhod si Marco. Nakiusap. Humingi ng tawad. Ngunit tumawa si Aling Rosa. Mabagal. Malalim. Puno ng galit. Biglang sumiklab ang mga kandila sa paligid. Nagliyab ang mga larawan sa dingding. Tumulo ang dugo mula sa kisam. Narinig niya ang iyak ni Liza. Mahina. Nagmamakaawa. Bumuka ang sahig. Lumitaw ang mga kamay, itim, mahahaba ang kuko, at amoy na susunog na laman. Hinila si Marco pababa. Unti-unti. Sumisigaw siya. Nagmakaawa. Pero walang awa sa mga mata ni Aling Rosa. Walang luha. Walang kapatawaran. Sa huling sandali bago siya tuluyang lamunin ng sahig, nakita niya ang mukha ng babae. At ang mukhang iyon ay mukha rin ng nanay niya na pasinghap si Marco.
Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng pumatay sa kanya ay ang babaeng nagpalaki sa kanya. Nanay, mahina niyang bulong. Ngunit ang sagot ay isang matinis na tawa. Akala mo ba tunay kitang minahal? Isa kang pamana ng lalaking sumira sa akin. Isang alaala ng pagkamuhi. Nagliliyab ang paligid. Nasusunog ang lumang kurtina. Pumutok ang mga bintana at ang hangin ay punong-puno ng alikabok at abo. Lumapit si Aling Rosa, hawak ang lumang litratong kupas. Larawan ng kanyang kasal. Kasama ang lalaking tinawag niyang mahal. At sa likod ng larawan may pangalan. Rogelio at ang anak natin, Marco. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang dugo sa kanyang katawan ay dumaloy mula sa isang lalaking salarin. At sa babaeng naging multo ng paghihiganti. Nagsimulang gumapang ang itim na usok sa sahig. Bumalot ito sa kanyang leg. Mainit. Masakit. Parang may libong karayom na sumasaksak sa kanyang balat. Pilit siyang humihinga. Ngunit ang usok ay pumapasok sa kanyang bibig, ilong at tainga. Nagliliyab ang kanyang mga mata. Sumisigaw siya. At sa bawat sigaw, tila lalong sumasaya si Aling Rosa. Ganito rin ang sakit na iniwan niya sa akin. At ngayon, ipapasa ko sa iyo. Hinawakan siya sa noo. Nanigas ang katawan ni Marco. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng tunog. Tahimik. Malamig. Nasa loob na siya ng isang kwarto. Puting-puti ang paligid. Walang bintana. Walang pinto. Walang oras. Ngunit sa gitna ng sahig, may salamin. Lumapit siya. Sumilip. At ang nakita niya ay hindi ang sarili niya, kundi si Aling Rosa. Ngumiti ito. Ikaw na ngayon ang bantay ng bahay. Ito ang iyong bagong katauhan. Nang dahil sa dugo ng iyong amad, nabuhay muli ang sumpa. Biglang nagdilim ang paligid. Sa labas ng bahay, muling sumipol ang hangin. Tahimik ang kagubatan. Ngunit sa loob ng lumang bahay, may bagong nilalang na nakasilip sa bintana. At ang kanyang mga mata ay mata ni Marco. Naglalagablab ang kanyang mga mata. Mapula. Punong-puno ng galit. Ng paghihiganti. Ng sumpang isinilang sa kasalanan. Sa bawat kisap ng kanyang mga mata, gumagalaw ang mga kasangkapan sa bahay. Umiikot ang bentilador kahit walang kuryente. Humahampas ang mga pintuan kahit walang hangin. Sa bawat hinga niya, lumalamig ang paligid. Lumalabo ang mga salamin. At sa bawat pagtapak ng paa sa kahoy na sahig, may bahagyang ungol. Parang may kaluluwang hindi matahimik sa ilalim ng lupa. Dumaan ang ilang araw. Hanggang may bagong bumisita sa bahay. Isang ginang mula sa Maynila. Si Teresa. Isang abogado. Gustong bilhin ang lupa para sa isang resort. Wala siyang alam sa kasaysayan ng bahay. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng multo. Isa lang daw itong alamat para takutin ang mga bata. Pumasok siya mag-isa. May dala siyang dokumento at mapa ng lote. Sumilip siya sa paligid. Napansin niya ang mga larawang kupas. Isang babae. At isang binatang mukhang pamilyar. Napakunot ang kanyang noo. Parang nakita ko na ito. Lumapit siya. At nang hawakan niya ang larawan, biglang bumukas ang radyo sa sulok. Walang kuryente. Walang baterya. Pero tumutugtog ito. Isang lumang kundiman. Huwag mo akong iiwan. Mabagal. Malungkot. Puno ng lungkot at galit. Napaatras si Teresa. Napatingin sa salamin sa harap niya. At sa salamin, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa kanyang likuran. Si Marco. Nakasweet. Nakangiti. Pero ang ngiti ay mali. Parang walang kaluluwa. Ikaw si Teresa, hindi ba? Tanong nito, malamig ang boses. Napatigil siya. Sino ka? Sumagot ang lalaki. Ako ang hindi mo nilitis. Ako ang anak ng lalaking tinanggihan mo sa korte. Ikaw ang dahilan kung bakit pinalaya ang demonyo. Napatras si Teresa. Anong ibig mong sabihin?
Lumapit si Marco. Ikaw ang abogadong nagligtas sa tatay ko. Pinagtanggol mo ang isang lalaking pumatay sa isang inosenteng babae. Pinalaya mo ang kasalanan. Pinaikot mo ang katarungan. At ngayon, ako ang hustisya. Lumindo. Umuga ang buong bahay. Lumabas ang mga kamay mula sa sahig. May sumisigaw mula sa ilalim ng lupa. Mga tinig na nakalibing. Ng mga nakalimutang biktima. Ng mga niloko ng sistema. Si Teresa napatili. Sinubukang tumakbo palabas. Pero ang pintuan ay hindi nabukas. Ito ay naging bahagi na ng pader. Ang bintana natatakpan ng dugo. Sa gitna ng sala, lumitaw ang isang lumang silya. May mga tanikala. Lumutang si Marco sa harap niya. Ngayon, ikaw naman ang lilitisin. Sa hukuman ng mga patay. Napaluhod si Teresa. Nanginginig. Nagmakaawa. Maawa ka, hindi ko alam, hindi ko alam. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Marco. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha. Lumapit siya at sa bawat hakbang nagbabago ang paligid. Ang sahig ay naging putik. Ang mga dingding ay nabalot ng mga mata, nakasilip, nanonood, humuhusga. Mula sa kisame, bumaba ang mga lubid. Pumulupot sa katawan ni Teresa. Itinali siya sa lumang silya. Malamig ang bakal. Parang may buhay. Sa tabi niya, lumitaw ang mga anyo ng mga kaluluwa. Mga babae. Mga bata. Matatanda. Ang ilan may sugat sa leg. Ang iba may punit sa dibdib. Lahat ay nakatingin sa kanya. Tahimik. Nanunumbat. Ikaw ang nagsilbing boses ng katarungan, sabi ng isang matandang lalaki, ang mata ay butas, parang sinunog. Ngunit pinili mong pumikit. Pinili mong pakinggan ang may pera. Pinili mong baliwalain ang sigaw ng biktima. Bumigat ang dibdib ni Teresa. Hindi siya makahinga. Sa bawat salita, parang may humihigop ng hangin sa paligid. Nagtrabaho lang ako, mahina niyang tugon. Sumunod lang ako sa batasti. Tumawa ang mga kaluluwa. Isang sabay-sabay na tawang walang galak. Batas? Batas na bulag sa kahirapan? Batas na pinapatay ang inaapi. Si Marco ay tumayo sa harap niya. Naglabas ng lumang papel. Gusot. Basang-basa sa dugo. Nandito ang kasalanan mo. Hindi mo pinansin ang ebidensya. Hindi mo pinakinggan ang anak ng biktima. Pinagtanggol mo ang isang halimaw. Hinila niya ang papel. Sinindihan. At habang nasusunog ito, nagsimulang umiyak ng dugo ang mga dingding. Nangisay si Teresa. Ang kanyang balat ay nagsimulang mamutla. Pumutok ang ugat sa kanyang mata. Sa kanyang tenga, narinig niya ang huling bulong ni Aling Rosa. Salamat, anak. Nahanap mo na ang hustisya. Biglang bumukas ang sahig. At si Teresa ay nilamon ng kadiliman. Kasama ng kanyang sigaw. At ang lumang bahay. Tahimik muli. Walang usok. Walang ilaw. Ngunit sa salamin ng bintana, may bagong anyo. Isang babae. Nakasuot ng blazer. Nakapula ang mata. At sa tabi niya, nakangiti si Marco. Magkasama na sila. Tagabantay ng lumang bahay. Mga kaluluwang hindi na makatawid. Mga nilalang na uhaw. Sa hustisya. Lumipas ang maraming taon. Nakalimutan na ng mga tao ang kwento ni Teresa. Wala na ring naghahanap sa kanya. Ang balita, nag-resign daw. Nagpunta sa ibang bansa. Pero ang mga matatanda sa San Roque, alam ang totoo. Bumalik ang katahimikan ng kagubatan. Pero ang lumang bahay, nananatiling buhay. Bawat gabi, may ilaw na kumikislap sa bintana. Walang kuryente. Walang tao. May mga bumibisita pa rin paminsan-minsan. Mga kabataang naghahanap ng thrill. Mga paranormal vlogger. Mga hindi naniniwala. Hanggang isang gabi, isang bagong grupo ang dumating. 3 lalaki. 2 babae. Tawa sila ng tawa habang nagvi-video. Welcome to the most haunted house in the Philippines. Sabi ng isa habang naglilibot sa paligid. Pumasok sila.
Amoy apog at bulok na kahoy ang sumalubong. Sa isang mesa, may nakapatong na papel. Luma. May bakas ng dugo. Nakasulat sa likod, hindi lahat ng kaso ay isinasara. Tumaas ang kilay ng isa. Pang-emo naman nito. Pero hindi nila alam. Sa itaas ng hagdan, may dalawang nilalang na nakasilip. Isang lalaki. Isang babae. Nakangiti. Nagmamasid. Naghihintay. At sa tuwing may tumatawa sa loob ng bahay, mas lalong lumalalim ang anino sa mga sulok. Mas lalong lumalamig ang hangin. At ang bawat paghinga ng mga bisita ay sinusukat, hinuhusgahan, hanggang sa may marinig silang iyak mula sa ilalim ng sahig. Mahina. Bata. Umiiyak. Narinig niyo yun? Tanong ng isa. Tumahimik sila. Muli, ang iyak. Mas malapit. Mas malinaw. Bumukas ang isang pinto sa likod ng kusina. Walang gumalaw. Pero bumukas ito. Sa loob, may hagdan pababa. Basang-basang sahig. Amoy amag. At sa pinakadulo, isang silya. May nakaupo. Nakatalikod. May buhok na mahaba. At unti-unting lumilingon. Hindi nila alam kung babae o multo. Pero lahat sila hindi na nakagalaw. Ang kamera ay nahulog sa sahig. At ang huling narinig sa recording. Isang tinig. Pamilyar. Mababa. Malalim. Ang hustisya ay hindi natutulog. At ngayon ni kayo ang susunod. Isa-isang napaatras ang grupo. Nanlalamig ang kanilang katawan. Ang bawat hininga ay may kasamang panginginig. Isa sa mga babae, si Jen, napaiyak. Umalis na tayo, please T. Ngunit ang pintuan sa likod nila, unti-unting nagsara. Walang hangin. Walang kamay. Tumunog ang lumang orasan sa sala. 3 beses. Gabi ng Martes. Araw ng mga nawawala. Sa ilalim ng bahay, umalingaw-ngaw ang yabag. Basa. Mabigat. Lumabas mula sa dilim ang nilalang sa silya. Ang buhok nito, mahaba, basa, at punong-puno ng itim na putik. Ang mukha, wala. Puro balat na parang sinunog. Pero ang tinig. Tinig ni Teresa. Ngayon kayo ang aking kaso. Humawak siya sa hangin. At sa isang iglap tumilapon si Leo. Tumama ang likod niya sa pader. Nabali ang lieg. Walang sigaw. Tahimik. Sunod na hinila si Krista. Ang kanyang balat ay nagsimulang mamuo ng itim na mga ugat. Nagsisigaw siya. Makatao kami. Hindi namin alam. Ngunit walang nakikinig. Dumami ang anino sa paligid nila. Mga kaluluwang hindi matahimik. Isang batang umiiyak, hawak ang laruan. Isang matandang babae, walang bibig, puro dugo sa mata. Isang binatilyo, may saksak sa dibdib, hawak ang papel ng korte. Lahat sila nakatingin sa natitirang dalawa. Si Arvin at si Jen. Nanlalamig na sa takot. Nang magsalita si Marco mula sa hagdan. Ikaw, Arvin. Nakita ko ang pangalan mo. Ikaw ang anak ng huwes na tumanggi sa kaso ni Aling Rosa. Na nagsabing walang sapat na ebidensya. Lumapit si Marco. Mabagal ang hakbang. At ikaw, Jenny. Ikaw ang pamangkin ng pulis na nagtago ng witness statement. Sinabi niyang walang kwenta ang salita ng babae. Tahimik silang dalawa. Luha ang sagot nila. Pero huli na. Itinaas ni Teresa ang kamay. Ang mga lubid mula sa kisame ay bumaba. Pumulupot sa lig ni Arvin. Hinila siya pa itaas. Umiiyak si Jen. Nagmakaawa. Pagod na akong manakit, bulong ni Teresa. Pero pagod na rin akong palaging matahimik habang pinapatahimik. Sa huling sandali, hinawakan ni Jen ang krus na kwintas niya. Bulong sa sarili. Kung may Diyos, iligtas mo ako. Isang liwanag ang kumislap sa kanyang kamay. Isang init ang bumalot sa paligid. Napaatras ang mga multo. Napasinghap si Marco. Napakurap si Teresa. At sa isang iglap, nagbago ang anyo ng bahay.
Naging malinis. Maliwanag. Tahimik. Si Jen, mag-isang nakatayo sa gitna ng sala. Lahat ng kasama niya wala na. Katahimikan lang ang natira. At ang isang larawan sa dingding. Larawan ni Aling Rosa. Nakangiti. At sa ibaba nito, may bagong nakasulat. Katarungan ay dumarating kahit huli. Napaluhod si Jen. Hawak pa rin ang krus. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, basang-basa sa luha at pawis. Hindi niya alam kung ligtas na siya. O kung ito ay panibagong ilusyon. Sa paligid niya, hindi na maririnig ang mga yabag, ang sigaw, o ang iyak ng mga kaluluwa. Tahimik. Kakaibang katahimikan, parang may hinihintay. Sa harap ng larawan ni Aling Rosa, may lumitaw na maliit na kahon. Lumang kahon, gawa sa nara. May ukit sa ibabaw sa magpapasya. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob, may 3 bagay. Isang balahibo ng uwak. Isang putol na singsing. At isang papel na may sulat kamay. Boses ni Teresa ang muling narinig sa hangin. Ang hustisya, minsan, hindi dumarating sa korte. At ang kapatawaran, hindi laging regalo kundi pasya. Napatingin si Jen sa singsing. Naukit dito ang inisyal, si Panandang Pandagdag Isi. Rogelio at Rosa. Ang pinagmulan ng lahat. Ang sugat ng kwento. Ang dahilan ng sumpa. Tumayo si Jen, hawak ang kahon. Huminga siya ng malalim. At tumingin sa paligid. Muling dumilim ang paligid. Ngunit hindi ito kagaya ng dati. Ito ay malamig ngunit payapa. Isang liwanag ang bumuka sa itaas ng hagdan. At sa liwanag na iyon, lumitaw si Aling Rosa. Hindi na duguan. Hindi na galit. Nakatayo siyang tahimik, may ngiti sa labi. Tapos na ang paghihintay, bulong niya. May isa kang tanong, ihay. Patatawarin mo ba kami? Tahimik si Jen. Isang mahabang sandali ang lumipas. Hawak pa rin niya ang kahon, ang krus, at ang luha. At sa wakas tumango siya. Mabagal. Mahina. Pero totoo. Tumulo ang isang luha sa mata ni Aling Rosa. Ang katawan nito ay dahan-dahang naglaho sa liwanag. Isang malambing na simoy ng hangin ang humaplos sa pisngi ni Jen. At sa unang pagkakataon sa loob ng dekada. Ang bahay ay naging tahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kapayapaan. Muling bumukas ang pinto sa harap. Ang araw ay sumilip sa mga bintana. At habang naglalakad palabas si Jen, isang huling tinig ang bumulong sa kanyang likuran. Salamat sa pagpili ng tama. At ang lumang bahay sa San Roque ay nanatiling nakatayo. Tahimik. Walang halakhak. Walang iyak. At sa bawat dumadaan sa harap nito, may pakiramdam ng biglang gaan. Ng pag-alis ng bigat sa dibdib. Dahil sa loob ng lumang bahay, natapos na ang kwento ng paghihiganti. At nagsimula na ang kwento ng kapatawaran. Lumabas si Jen mula sa lumang bahay, bit-bit ang kahon. Mainit na ang sikat ng araw. Ilang ibon ang dumapo sa bubungan, tila matagal nang nawala. Sa paanan ng hagdan, may matandang babae na nakaupo. Hindi niya ito nakita kanina. Nakatitig lang ito kay Jen, tahimik. May hawak itong tungkod na gawa sa kahoy ng balete. Buhay ka, bulong ng matanda, parang hindi nagtatanong kundi nagsasabi ng totoo. Tumango si Jen, mahina. Buhay ako. Napili mong tapusin, sabi ng matanda. Ilang henerasyon na ang umiiwas o tumatakbo. Lumapit si Jen. Sino ka po ba? Umiti ang matanda, ngunit mailungkot sa mata. Ako ang tagapagbantay ng kwento. Ako ang saksi sa lahat ng lumang kasalanan. Ako ang unang nagsabing tama lang iyang si Rogelio, lalaki yan. Napatingin si Jen sa kanya. Kasalanan niyo rin? Tumango ang matanda. Kami ang unang tumahimik. Kami ang unang tumingin sa ibang direksyon. At ngayon, ang tinig niya ay parang hangin, mahina, ngunit malinaw. Salamat at pinili mong makinig. Ikaw na ang tagapagmana ng alaala. Ng bahay. Ng hustisya na hindi umabot sa papel. Inabot niya kay Jen ang tungkod. Ayoko, sabi ni Jen, umatras ng kaunti. Pagod na ako. Gusto ko lang makalimot.
Ngunit hindi umalis ang matanda. Hindi ito sumpa. Ito ay alaala. Ang hindi natututo sa lumipas ay binabalikan nito. Tahimik si Jen. Tumango sa huli. Hinawakan ang tungkod. At sa kanyang paghawak, biglang humangin ang paligid. Naramdaman niya ang mga boses. Ang mga kaluluwang tuluyan ng nakatawid. Ang bigat ng kasaysayan. Ngunit sa puso niya may kakaibang liwanag. Hindi ito takot. Hindi galit. Kundi malinaw na pag-unawa. Pag-unawang ang kwento ay hindi palaging para sa takot lang. Minsan, para sa paghilom. Habang naglalakad si Jen palayo sa bahay, nagsimulang matakpan ng damo ang dating sirang daan. Ang mga aninong dati nagmamasid mula sa mga puno ay naglaho isa-isa. At ang lumang bahay sa San Roque, sa unang pagkakataon, ay naging tahanan muli. Hindi ng mga multo, kundi ng katotohanan. Ilang buwan ang lumipas. Wala nang balita tungkol sa mga kabataang nawala. Walang opisyal na ulat. Walang investigasyon. Tahimik ang mga tao sa San Roque. Parang walang nangyari. Pero may nararamdaman silang pagbabago. Ang hangin sa paligid ng lumang bahay. Mas magaan. Mas tahimik. May ilang nakapansin na unti-unti may mga bulaklak na tumutubo sa harap ng bakod. May mga batang naglalaro malapit, hindi na umiiyak o tinatakot ng matatanda. At isang umaga, sa gitna ng plaza, may nagtayo ng maliit na altar. Walang pangalan. Walang larawan. Isang batong may ukit lang para sa mga hindi pinakinggan. Si Jen, ngayon, ay naninirahan na malapit sa bahay. Tahimik ang buhay niya. Walang ingay ng syudad. Walang mga kasong papel. Tungkod ang lagi niyang dala, hindi dahil kailangan niya ito. Kundi dahil paalala ito. Ng bigat. Ng responsibilidad. Ng katotohanang minsan ay sinusubukang ilibing. Tuwing gabi, nagsusulat siya. Mga kwento. Mga testimonya. Mga alaala ng mga nawala ng boses. Hindi para sa kasikatan. Hindi para sa bayad. Kundi para walang makalimot. At sa tuwing siya ay napapatingin sa bintana ng lumang bahay sa di kalayuan, nakikita niya ang ilaw sa ikalawang palapag. Parang kandilang hindi naupos. Parang paala lang. Ang kwento ng isang babae sa lumang bahay ay hindi pa tapos. Hindi habang may mundo kung saan ang biktima ay kailangang humingi pa ng patawad. At ang may sala ay laging may paraan upang makatakas. At sa puso ng bawat makakabasa ng kanyang mga kwento, unti-unting namumuo ang panibagong anyo ng hustisya. Isang hustisyang hindi nakasulat sa batas, kundi nakaukit sa alaala, sa lakas ng loob, at sa boses ng mga nagpasya, na hindi natatahimik. Isang araw, habang naglilinis si Jen ng lumang silid sa kanyang bagong tahanan, may natagpuan siyang kahon sa ilalim ng tabla ng sahig. Maalikabok. May lumang kandado. Kahit kinakalawang na, ramdam niyang may halaga ito. Dahan-dahan niya itong binuksan gamit ang patpat ng kanyang tungkod. Sa loob, may mga lumang papel. Mga dokumento ng kaso ni Aling Rosa. Hindi mga kopya, kundi ang mga orihinal. May mga testigo. Mga larawan ng sugat. Isang liham na nakasulat sa kamay ni Aling Rosa, hindi kailanman na isumite. Kung ako man ay mawalat, sana'y marinig ng kahit isang tao ang aking kwento. Hindi ako banal. Hindi ako perpekto. Pero minahal ko. At sinaktan ako. Kung may makabasa nito, ituloy mo. Tumulo ang luha sa mata ni Jen. Ngayon niya naintindihan ang dahilan kung bakit siya naiwan ng buhay. Bakit siya pinili? Hindi upang tapusin ang kwento, kundi upang ipagpatuloy ito. Hindi sa anyo ng takot, kundi sa liwanag ng katotohanan. Kinabukasan, nagtungo siya sa lungsod. Bitbit ang kahon. At sa unang pagkakataon, humarap siya sa isang bagong panel ng mga abogado at mamamahayag. Binuksan niya ang mga dokumento sa harap nila. Hindi siya sigurado kung pakikinggan siya. Hindi niya alam kung may magtitiwala. Pero buo ang loob niya. Ang kwento ng babaeng ito ay hindi urban legend. Isa siyang biktima. Isa siyang nanindigan. At ito ang kanyang boses. Tahimik ang silid.
Walang kumibo. Hanggang sa isa sa mga kabataang nakikinig ay tumayo. Aling Rosa ba ang sinasabi mong babae sa haunted house? Tumango si Jen. Umiti ang binata. Ako ang apo ng kapitbahay niya. Nakikita ko siya palagi sa bintana, nakaupo, tahimik. Akala namin baliw lang siya. Ngunit sa ngayon, naiintindihan ko na. Isa-isang lumapit ang iba. May humawak sa papel. May nagtanong. May umiiyak. Ang kwento, sa wakas, ay lumalabas sa mga anino. Isang kwento ng kababaihang dininig. Nang hustisyang pinilit isilid sa limot, pero bumangon sa alaala. At sa gabing iyon, pagbalik ni Jen sa San Roque. Ang ilaw sa ikalawang palapag ng lumang bahay ay hindi na lang basta sindi. Ito ay tila gumagalaw parang apoy na humihinga. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kapayapaan. At habang siya'y nakatayo sa tapat ng bahay, may marahang tinig sa hangin. Salamat! Dininig mo ako. At sa wakas, ang kwento ng babae sa haunted house ay naging kwento ng pagbangon. Kinabukasan, isang artikulo ang lumabas sa pambansang pahayagan. Lumang kaso, bagong katotohanan, hustisya para kay Aling Rosad. May litrato si Jen, hawak ang kahon ng mga ebidensya. Sa likod niya, ang lumang bahay ng San Roque, hindi na tinatawag na haunted house, kundi bahay ng alaala. Mabilis na kumalat ang balita. Nag-viral ang kwento. Naglabasan ang mga lumang residente ng baryo. May mga nagsabing sila ay saksi sa katahimikan ni Aling Rosa. May mga umamin na pinilit silang manahimik noon. At sa dami ng sumusuporta, isang bagong inisyatibo ang isinilang. Isang batas para sa pagprotekta sa mga biktima ng karahasan, lalo na sa mga kababaihan sa malalayong baryo. Tinawag itong Rosa Act. Si Jen ang naging tagapagsalita. Hindi na siya abogadong tahimik lang sa sulok. Hindi na rin siya ang batang pamangkin ng pulis. Siya na ngayon ang boses ng mga isinantabi. At tuwing gabi, sa bawat panayam, sa bawat forum, sa bawat kwento, binabanggit niya ang isang pangalan. Hindi bilang multo. Hindi bilang takot. Kundi bilang alaala. Aling Rosa, isang babae. Isang biktima. Isang mandirigma. Tuwing dumadaan siya sa lumang bahay, tumitigil siya sa harap. Binubuksan ang pinto. Pumapasok. Tahimik ang loob. Maaliwalas na ang liwanag. Wala nang masangsang na amoy. Wala nang mga aninong gumagapang sa sulok. At sa ibabaw ng mesa, naroon pa rin ang luma niyang kwaderno. Hindi na punang dugo. Puna ito ng mga salita. Mga bagong kwento. Mga pangalan. Mga tinig ng kababaihang hindi natatahimik. Isang gabi, habang nakaupo si Jen sa lumang silya, narinig niya ang mga yabag sa hagdan. Hindi mabilis. Hindi mabigat. Tahimik. Lumabas mula sa liwanag ang anyo ng isang babae. Bata. Mahinahon ang ngiti. Salamat, bulong ng babae. Natapos mo ang sinimulan namin. Naglakad ito papunta sa bintana. Sumulyap sa bituin. At saka dahan-dahang naglaho. At sa kanyang pag-alis, narinig ni Jen ang isang sigaw mula sa labas. Hindi sigaw ng takot. Sigaw ng batang tumatawa. May mga batang muling naglalaro sa harap ng bahay. Wala nang babala. Wala nang kwento ng multo. At habang sinasara ni Jen ang pinto ng bahay, isang huling linya ang isinulat niya sa kwaderno. Sa wakas, ang bahay ay tahanan na muli. Kinabukasan, isang grupo ng mga estudyante sa kasaysayan ang bumisita sa San Roque. Kasama ang kanilang guro, dala nila ang artikulo tungkol kay Aling Rosa. Gusto nilang makita ang lugar na naging sentro ng isang napakahalagang kwento ng katarungan. Nang dumating sila sa harap ng bahay, hindi na ito nakakatakot. Maayos na ang bakod. May bagong pintura ang harapan, kulay puti, may rosas na bulaklak sa gilid. May karatulang kahoy na nakaukit. Bahay ni Rosa, museo ng alaala at katarungan. Pagpasok nila, si Jen ang sumalubong. Simple pa rin ang bihis niya. Payak ang ngiti. Ngunit matibay ang kanyang presensya. Maligayang pagdating, sabi niya. Ang bahay na ito ay hindi para sa multo kundi para sa mga kwentong iniwan ng lipunan.
Tahimik ang mga estudyante habang iniikot sila ni Jen. Ipinakita niya ang lumang silid ni Aling Rosa. Naroon pa rin ang lumang duyan. Ngunit sa tabi nito, may mesa na may mga dokumento, sulat at larawan. Hindi para takutin, kundi para alalahanin. Sa isang sulok, may pader kung saan pwedeng magsulat ang mga bisita. Mensahe, panalangin, o simpleng salita ng pag-unawa. Ang ilan ay nagsulat ng narinig kita. Patawad, hindi na kami mananahimik. Habang papalabas ang grupo, isa sa mga estudyante ang lumapit kay Jen. Ma'am, tanong ng dalaga, naniniwala pa rin po ba kayo sa multo? Sandaling natahimik si Jen. Tumingin siya sa lumang hagdan. Sa mga bintanang minsang naging mata ng anino. At mumiti siya. Ang multo, sagot niya, ay hindi laging nasa anyo ng kaluluwa. Minsan, sila ay trauma. Pagkakait ng hustisya. Pagkakalimot sa katotohanan. Pero kapag nakikinig tayo, kapag binibigyan natin sila ng boses, hindi na sila multo. Isa na silang alaala. Nakailanman, hindi na natin papayagang mabura. At sa sandaling iyon, sa ikalawang palapag ng bahay, isang puting paru-paro ang dumapo sa bintana. Tahimik. Payapa. At habang papalubog ang araw sa San Roque, may bago ng kwento ang umiikot. Hindi na tungkol sa takot. Hindi na tungkol sa sumpa. Kundi tungkol sa katotohanan. Paghilom. At sa babaeng minsang tinawag na multo. Na ngayoy ginugunita bilang bayani. Sa mga sumunod na buwan, ang bahay ni Rosa ay naging bukas para sa lahat. Hindi lamang ito museo. Ito ay naging kanlungan. Isang lugar kung saan pwedeng magsalita ang mga taong dati pinatahimik. Mga kababaihang pinagtakpan ng lipunan. Mga ina na nawalang ng anak. Mga anak na nawalang ng ina. Dumagsa ang mga sulat mula sa iba't ibang panig ng bansa. May mga kumukwento ng sariling karanasan. May mga humihingi ng tawad sa mga bagay na hindi nila naituwid. At bawat sulat ay isinasama ni Jen sa isang lumang aklat na pinamagatan niyang alaala ng mga di narinig. Bawat pahina, isang tinig. Isang kasaysayang isinulat hindi sa takot, kundi sa tapang. Isang gabi, habang nagbibilang ng mga sulat si Jen, napansin niya ang isang sobre na walang return address. Luma ang papel, manipis, pero malinis. Binuksan niya ito. Isang linya lang ang nakasulat. Kung hindi kita iniwan, magiging tayo pa rin siguro. Walang lagda. Ngunit alam niya kung kanino galing. Tahimik siyang ngumiti. Hindi ng ligaya, kundi ng pagtanggap. Lumipas na ang panahon ng galit. Panahon na ng kapayapaan. Kinabukasan, inilagay niya ang sulat sa pinakahuling pahina ng aklat. At isinulat sa ibaba. At sa dulo ng lahat, kahit hindi kami narinig noon. Narinig kami ngayon. Bago niya isara ang aklat, tumingala siya sa itaas. Wala nang ilaw sa bintana. Wala nang multo. Wala nang bulong. Tahimik. Tunay na tahimik. At sa unang pagkakataon, sa puso ni Jen. Wala nang bigat. Wala nang takot. May kapayapaang matagal nang inasam. Sa gabi ring iyon, habang siya'y nagpapahinga sa ilalim ng buwan, may batang babae na lumapit sa kanya. May dala itong bulaklak, isang rosas. Para kay Aling Rosa po, sabi ng bata. Bakit mo siya binigyan? Tanong ni Jen, umiti. Hindi ko po siya kilala pero narinig ko po ang kwento niya, sagot ng bata. Gusto ko po siyang pasalamatan. Hawak ni Jen ang bulaklak, pinikit ang mata. At sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang isang tinig, malambot, halos hangin lang. Salamat, anak. At iyon na ang huling gabi. Na narinig pa ang tinig ni Aling Rosa. Hindi dahil siya'y nawala, kundi dahil sa wakas. Nakarating na siya sa lugar kung saan hindi na kailangan ang mga sigaw. Para marinig. Lumipas ang mga taon. Ang bahay ni Rosa ay hindi na lamang tahanan ng alaala, ito ay naging simbolo ng pag-asa. Dumami ang mga katulad ni Jen. Mga kabataang tumindig. Mga boses na dati pabulong lang, ngayoy malakas, buo at malinaw. Naging bahagi ito ng kurikulum sa mga paaralan. Isinasama ang kwento ni Aling Rosa sa kasaysayan ng mga tinig na binaliwala, ngunit hindi tuluyang nawala. May mga pelikula,
Dula, tula, musika. Lahat, isinilang sa inspirasyon ng isang kwento. Isang bahay. Isang babae. Si Jen, ngayoy matanda na. Puting-puti na ang kanyang buhok. Nananatili siyang nakatira malapit sa bahay. Hindi para bantayan kundi para alagaan ang alaala. Isang hapon, habang siya ay nakaupo sa ilalim ng punong mangga sa harap ng bahay ni Rosa, may batang lumapit. Babae. Mga 8 taong gulang. Bitbit ang notebook at lapis. Nay Jen, bulong ng bata, totoo po ba ang mga kwento dito? Tumingin si Jen sa kanya. Ngumiti. Totoo, sagot niya. Pero hindi sila kwento ng takot. Kwento sila ng tapang. Ng pagpili sa tama kahit mahirap. Ng pagtindig kahit mag-isa. Tumango ang bata. Gusto ko rin pong magsulat ng ganyan. Inabot ni Jen ang kanyang lumang kwaderno. Pinabuksan ito sa blangkong pahina. At dito, sabi niya, dito magsisimula ang kwento mo. Hawak ng bata ang lapis, nagsulat siya. Tahimik. Puno ng sigasig. At habang sinusulat ng bagong henerasyon ang mga panibagong pahina. Sa bintana ng ikalawang palapag ng bahay ni Rosa, may isa na namang puting paru-paro ang dumapo. Sa tapat ng kandilang hindi naubos. At habang ito ay lumilipad palayo sa liwanag ng dapit hapon. Isang huling mensahe ang naiwan sa hangin. Habang may sumusulat, habang may nakikinig. Hindi kailanman malilimutan. Ending, dan huling pahina ng kwento. Isang gabi ng Disyembre. Malamig ang simoy ng hangin sa San Roque. Ang bahay ni Rosa ay balot ng mga kumikislap na ilaw. Hindi para sa selebrasyon ng kasayahan kundi selebrasyon ng alaala. Ngayong gabi, ginaganap ang taunang gabi ng paggunita, isang pagtitipon upang alalahanin ang mga tinig na minsan ay nawala sa katahimikan. Mga guro, mag-aaral, matatanda, kabataan, lahat ay naroon. May mga nagbabasa ng tula. May mga nagsasaysay ng sariling karanasan. May mga tumutugtog ng musikang isinulat para kay Aling Rosa at sa lahat ng katulad niya. Sa gitna ng lahat, si Jen ay nakaupo sa harap ng entablado. Nakaputi, payapa ang mukha. Tahimik siyang nakikinig habang binabasa ng batang babae, si Alia, ang bata noon sa ilalim ng punong mangga, ang kanyang sariling isinulat. Ang kwento ni Aling Rosa, sabi ni Alia, ay kwento rin ng bawat ina, bawat anak, bawat taong minsang hindi pinaniwalaan. Pero dahil may isang taong pumiling makinig na pakinggan siya ng buong mundo. Lumuluha ang mga mata ng mga tao, hindi sa takot kundi sa tapang. Sa wakas, lumapit si Jen sa entablado. Mahina na ang kanyang katawan, ngunit buo ang kanyang tinig. Bago ko ibigay sa susunod na tagapag-alaga ang aklat ng alaala. Nais kong iwan ang isang bagay. Binuksan niya ang kwaderno. Hawak ang lapis, isinulat niya ang huling linya sa pinakailalim. Ang katahimikan ay hindi wakas ng boses. Sa kamay ng tapang, ang kwento ay nagpapatuloy. Inabot niya ang aklat kay Alia. Ngumiti. Ngayon, bulong niya, ikaw naman ang magbantay. Tahimik ang lahat habang isinasara ni Jen ang pinto ng bahay. Isang marahang pagyakap sa alaala. At sa sumunod na umaga, si Jen ay natagpo ang nakaupo sa duyan sa ilalim ng mangga. Mahimbing ang kanyang tulog. Walang takot. Walang sakit. Parang isang kwentong natapos sa tamang pahina. At sa tabi niya, isang puting paru-paro ang dumapo sa kanyang balikat. Tahimik. Tapat. At sa paglipas ng oras, ang bahay ni Rosa ay nanatiling nakatayo. Hindi na bilang bahay ng multo. Hindi na bilang taguan ng takot, kundi bilang tahanan ng katotohanan. Isang tahanang nagsisilbing paalala na sa bawat panahong ang katarungan ay binabaliwala. May isang kwento na handang bumangon. At sa bawat pusong handang makinig, may boses na muling mabubuhay. Ito ang kwento ng babae sa haunted house. Hindi multo ang iniwan niya, kundi liwanag. At ang liwanag na iyon ay patuloy na lumalaganap